Thank you so much, no, ma'am and sir, no, sa pagpapaunlak ka sa interview at syempre, no, unang-una, congratulations po sa inyo. Rank 2 at saka rank 9, ano po? Oo. So, congratulations. So, ano pong reaction? Ano pong nararamdaman ho natin? Kasi kayo po ay hindi lang nakapasa, kundi may bonus pa, no? Kasama po kayo sa National Top Notchers. Si sir muna. Ah, Oo. sa akin po sir, na-feel ko po talaga nung una po, hindi po talaga nag-sink in sa akin yung lahat sir. Kasi ano po, yung technique po kasi namin sir, like, lock in po kami sa may, ng 5 months po ng review sir. So, yung ano po namin, yung nafe-feel po namin sir, lahat po nung paghihirap namin this past few months po, worth it po talaga sir. Wala pong doubt sir, like, it's super worth it. Parang, ano na lang kami sir, parang naginhawaan na lang din kami ng, ano sir, ng yung feelings namin sir, parang super guminhawa kasi yung lahat ng sacrifices namin sir, may magandang bunga po. Ayan, si ma'am. Opo. Gaya nga po ng sabi niya, sir, we were away from Cagayan po. So, lock-in po kami dito sa Manila po. So, bukod sa we are alone, malayo po kami sa pamilya namin. And yung bonus na lang po, it was actually unexpected po. It was overwhelming kasi to think na it's a national board exam. Yun po, super grateful po kami. Paano ninyo nalaman, ma'am, sir? Oo. Sa akin po talaga sir, yung first po na in-announce po ng PRC na 100% po kami, nagsisigawan na po kami dun sa may dorm po namin. Kasi yung dorm po namin sir, parang building po siya, lahat po kami ng taga-CSU po magkakasama. So nagsisigawan na po kami, hindi ko pa po alam talaga yung ranking ko. Congratulations guys, 100% po tayo. Tapos bigla pong may nagsabi sa akin sa talikod, Bes, congratulations, top 2 ka. Ganun po sila. Tapos grabe po yung ano ko po, naglumpasay na po ako dun sa floor kasi ganun po talaga yung ugali ko. Like, kapag ano po, hindi ko po talaga expected yung overwhelming emotion po. Bigla po talaga akong napapasigaw na lang bigla na yung joy po talaga sir na bigla na lang po akong maano sa floor na parang nanghina po talaga yung tuhod ko nung na-announce sir. Si ma'am, oo. So, yung board exam po, it was really wide, it's broad. And to think now we are representing Cagayan po. Yun nga po, by God's grace, He made it possible po sa top 10 throughout the country po. So, sobrang unexpected po. It's just that we were driven by faith na lang na sana mag 100% po makapasa. Pero to think na yun po, may pa-bonus pa. Sobrang Yeah. So, means to say na hindi ninyo in-expect na maging top notcher or papaano? Or may ano din ho kayo, kumbaga during exam tapos nung natapos na yon, ano yung naging assessment to ninyo? Unexpect ninyo na mapasama po kayo sa mga top notchers? Si Jasmine po talaga sir is ano na po, like expected na po namin sir kasi cum laude po siya nung college day po namin. Tapos po ako nun sir, pressured na rin po ako kasi po nung nagpa-mock boards po yung ano namin, yung clinical instructor po namin. Nag-top 1 po ako dun sa may mock board sir and it was really hard po talaga sir kasi 600 items in 2 hours po. Tapos ano po yun, madugo po yung ano sa amin, yung mga tanungan kasi ang haba po. So dapat every 10 to 20 seconds dapat nakakasagot ka po ng isang item. Kaya po nung ano na po, yung nagbo-boards po kami, parang alam niyo po yung sobra-sobra po yung time namin magsagot. Like yung 150 question po, nasagutan namin 30 minutes. Tapos yung time po namin 2 hours and 30 minutes. So nababalikan pa po namin yung mga tanong ng 3 times, 4 times po, ganun. Ikaw na lang po makakonsensya kapag pinasa mo na po agad siya ng 30 minutes. Ganun po yung training po sa amin ni Ma'am Nancy po. Si ma'am. yes. So, yung clinical instructor po namin, si Ma'am Nancy Martinez po, sa kanya po talaga kami nagpapasalamat. Grabe po yung training namin ng 5 months. Yun nga po yung sabi niya, we have to finish the exam. It's a 600 items po. Yung mock boards po namin was 4 days. And it's composed of 600 items na kailangan namin matapos in for only 2 hours.
So, nung dumating po yung board exam, I think na-train po kami. Natatapos po namin yung exam ng 30 minutes. Pero hindi po namin talaga pinapasa kaagad, which is maganda kasi mababalikan po namin yung questions. Ma-assure po namin na tama po yung Yes. sagot namin. And yun nga po, ang pusong kagayano talaga kasi yun nga po yung patience, perseverance, talagang makikita mo po na kahit ano pa kaya, basta kagaya. Mm. Ayan. So, pero nung, although si Ma'am Jasmine, nabanggit mo kanina, sir, no, na cum laude siya noon. Oo, nung graduate. Ikaw, sir. Mula po sir, actually po nung high school and nung high school po ako, junior high po, tapos senior high school, valedictorian po ako. Tapos nung college po, I was humbled. Kasi po, minsan po hindi ko po talaga, may mga concept po ako na hindi naiintindihan, which is nahihila po yung ibang subject ko. So, may mga mabababa po ako kaya hindi pa ako qualified na maging cum laude or any academic distinct. Siya lang po talaga sir sa amin, si Jasmine lang po yung consistent na nung college days po namin, na consistent po talaga na matataas yung scores. Mm. Pero as we can see, sir, hindi siya basehan kung cum laude ka o hindi. You can be a top kahit you're just an ordinary student. Pero nung high school din kayo, ma'am, ano din po kayo? Anong honor po ninyo noon? Nung graduate kayo? Actually po kasi, during our high school time, wala na po kasi yung valedictorian. nga, no? We thought, ganun-ganun na lang, Okay. sir. So, ganun po, parang simpleng student lang din po. Tapos yung college, yun po, nabiyayaan naman ng Latin honor. Tapos, Which is I'm really proud sir kasi nakikita ko po, magkasama na po kasi talaga kami sir since since second year college po. Nakikita ko po talaga yung niya yung mga sacrifices niya po, yung sleepless nights niya, and yung iyak niya po talaga after matapos po yung madugong midterms and finals po namin sir sa College of Allied Health Sciences. Mm-mm. against Yes sir. Pero taga saan ka, sir? Ako po sir, taga Narwangan po ako, Tuaw, Cagayan. Si ma'am? Taga-Abulog, Cagayan po ako. Abulog, oo. Anyway, so kumusta yung preparations ninyo? Ano yung naging challenge at naging na pressure din po ba kayo kasi yung mga sinundan ninyo, I think marami din lahat mga naging top notchers din noon. So, kumusta ano yung mga naging ginawa po ninyong mga preparations? Sir, actually po yung pag po namin, nung tinawag kami na mag-review, sir, super pressured po talaga kami, sir, kasi yung sinundan po naming batch, 100% po, madami pong top notchers, gano'n. So, yung feeling po namin na dapat, start ng review, magbasa ka na agad. Yung pressure, sir, na dapat 100% din kayo kasi pangit naman po na kayo yung mabrandan na batch na puputol sa streak ng Cagayan State University po na 100% every nagtitake po ng board exam. So yung preparation naman namin sir is sufficient enough po. Kasi po yung review time po namin ni Jasmine po sir, 14 to 16 hours po a day. To the point po na nahihiya na kami minsan sa may coffee shop na mag-stay just to finish a book sir. Yun po yung preparation namin. Like, ang dami po naming binasang libro sir, tapos inintindi. Ma'am, oo. Yes po, tama siya. Kumbaga, 16 hours. Parang pati po pagkain at pagligo namin is my time. So, every minute matters to us po, sir. Kasi kailangan talaga i-google sa napakaraming libro. Actually, sir, we weren't ready for the boards. Parang walang ready sa amin. Pero it's our decision to be ready kasi andyan na. Kasi sa dinami-dami ng libro, sinong magiging ready? Yeah. Hindi po lahat ng libro matatapos mo. Hindi lahat ng reading materials matatapos mo before the board exam. Pero doon mo po masasabi na it was God all along. Na siya yung mag-fulfill nung kulang na nabasa. Yes, sir. Yun po kaya nga po every day po na may nagdo-novena po sa amin, sir. Talagang hinihiling po namin yung divine intervention kasi alam po namin na kapag nagbabasa lang talaga kami, sir, hindi po talaga kaya. Kailangan po talaga si God, sir. Yun yung pinaintindi po sa amin ng mga professor namin nung first year pa lang. And just to share po, prior the board exam, the novena po was actually ginagawa na siya Q1. So pag sinabi pong Q1, every hour po yung novena. Yes.
Yes. Mm. Tapos before po the board exam, ang dami po naming churches na pinuntahan po, 9 churches actually, sir. Para lang po talaga na guide po nila kami while answering all the questions po. Pero anong naging challenge, yung most challenging na part nung kayo ay nagre-review? Ah, I na think, sir, yung na-encounter niyo? pinaka-challenge ko po sa akin, sir, is yung malayo po sa may pamilya, sir. Kasi po, minsan po, like, alam niyo po yung sukong-suko ka na po magbasa, ganun. Tapos, wala ka ng nanay or tatay po na, ma, parang hindi ko na kaya, ganun. Hindi po namin sila sinasabihan ng ganun, sir, kasi binibigay po nila lahat ng, sir, ng pera, ng mga kailangan namin dito, sir, without asking para saan ba yan? Ganun. Ay, kailangan mo ba ng ganito? So, sige na kung papadala na ako ng ganun. Like, nakaka-konsensya, sir, na sabihin namin dito, mga hirap na kami. Hindi po, sir. Like, ang hirap po talaga, sir. Kasi gusto namin, sir, na hindi na sila nagwe-worry sa amin na nandito kami, sir. Kaya, minsan, sir, nilulunok na lang po namin pag bumagsak po kami or hindi po kami satisfied sa mga pa-exam po ng clinical instructor po namin, sir. Si ma'am, oo. So, ayun nga po, sir. Sa akin naman, sir, having the Latin honors po, I was really pressured po. And during the review season po, meron po kami iba't ibang set ng assessment, merong pre-max, mock boards. And to tell you this, sir, kahit na may Latin honors po, hindi po ako sobrang consistent sa scores, which is sobrang nakaka-down po. Dumating sa point na I questioned my capability kung deserve ko po ba yun. Kasi hindi po talaga matataas yung scores ko during the assessment, during the training. And sobrang pressure ko na anong nangyayari, bakit ganito. Para hindi po ako nag-grow, something like that. Until yun po, nakaya naman at the end of the day. And 2 weeks po prior the board exam, ayun nga, nagkasakit po ako 2 weeks prior the board exam. And to think na malayo po kami sa pamilya namin, wala pong ibang mag-aalaga sa amin. We have to stand on our own. Kasi wala po kami-kami lang. So we have to be strong. Kailangan mag-take ng meds, kumain, bumangon, kahit hindi mo kaya, babangon ka. Yes, sir. Like, dumating na po sa may punto na kahit po, pag namin, sir, habang nagsi-CR po kami, sir, meron pong cellphone doon sa may gilid namin, sir, para kahit habang naliligo kami, sir, or may, basta ganun po, nagbabasa po kami talaga, sir, para lang pumasayang yung every minutes po. So, ngayon at pumasa kayo sa board exam, no? At top notcher pa kayo. Anong next plan? Na nasa isip po ninyo? Ako po, my plan actually was to give back po to my parents. Ang nasa isip ko po ngayon is opportunities po. Kapag nagkaroon ng opportunities, dun ko po maisasagawa yung gusto kong pagbalik ng mga paghihirap po ng parents ko, lalo na po yung mother ko. And that is to find a job po. Yung sa akin naman, sir, is iba naman po yung plan ko. It's either po, kukuha po ako ng specialized po namin sa RT, like sleep technologies po or pulmonary rehabilitation na po. Before I'll get a job. Yun po. Pero ito talaga yung course na gusto ninyo or ano yung nag-push sa'yo sa inyo na mag-enroll ng ganitong kurso, kumuha ng ganitong kurso? Yung sa akin, sir, yung nag-push po talaga sa akin, sir. Medyo funny po kasi yung first ko pa talaga choice ko, sir, is accountancy. Pero sinabihan ako ni ate na, wag na dyan, Jade, sabi niya kasi. Tapos humingi po ako ng sign kay Lord, yung pandemic po kasi noon. Tapos nagpipray po ako dun sa may church po namin. Katabi po ng bahay namin yung church. Tapos sinabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng sign kung ano po yung pwede kong kuning course. Tapos po may umubo po sa likod ko, sir. Tapos sabi ko, hello, may umubo. So parang bigyan ako ng sign ni God, sir. Tapos nag-search ako ng course related po sa may pag-ubo, sa may lung, sa may heart, ganun, sir. And napadpad po ako sa may page po ng Respiratory Therapy Society. And
parang, alam, astig naman ng ng program, parang lagi silang nakakapasa, ang daming top-notcher. So, what if ako din, sir, in the future? So, I did grab the opportunity po and I apply po. Actually, last set na po ako, tapos si Sir Nico pa po yung nag-interview sa akin. And kinabukasan naman po may result agad, sir, which thankful po talaga ako dun, sir. Si Sir Nico, ang dean na po ninyo ngayon, sir? Siya na ba ang Yes dean po, ninyo? din na po siya ngayon, sir. Siya po yung department chair namin nung nag-interview pa po sa amin. Ikaw, ma'am. Oo. So, ang ako naman po, sir, ang idea ko lang po noon about sa respiratory therapy is that they care about those who are suffering from diseases about sa lungs, tapos sa mga nag-smoke po, ganun. And I have relatives po na nag-smoke and hindi sila mapagsabihan to stop, ganyan po. And then, first year po, nung kasagsagan ng COVID pandemic, respiratory therapist po, sobrang essential sila. Sobrang kailangan sila during that pandemic. Sobrang hindi po, parang hindi uusad kapag walang respiratory therapist. And during that time, kulang na kulang ng mga, yun nga po, ng mga respiratory therapists sa hospitals, which are sobrang needed sila. And that's the point na sabi ko, kailangan hindi para sa sarili, hindi para sa pamilya, Yeah, para kundi para sa mga pasyente na nangangailangan na problema sa bagay nila. Hindi lang naman to actually sa bagay, kasi related po yung mga heart conditions, lalo na sa mga pandemic po ng ganyan. yes po. Actually, sir, respiratory therapist po talaga yung mga frontliners po nung sa may COVID. Kami po yung high risk nun kasi, po yung COVID baga. So, lalo na po, nagkakaroon sila ng respiratory failure. Kami po yung unang nagre-respond sa critical care po para po makahinga sila, para hindi po agad mag-drop lahat ng mga vital signs ng mga pasyente. So hoping po magkaroon pa po ng mataas na recognition yung course namin in near future po, sir. So, ano yan? May mga incentive po kayo ng mga top-notchers? Nabanggit po ba ng school? Mga incentive. Excuse me, sir, sorry po, hindi po namin na binig. Ayan. Dahil sa nakapasa 100% na nakapasa kayo tapos marami yung mga top-notchers, may ba? Mga incentive na ibibigay sa inyo kung na-mention po ng school, ng university? So past po, sir, mga past top notcher, meron naman po na-receive na monetary incentive po from schools. And ngayon po, parang may mga nagre-request na po ng names namin. I'm hoping for the best po kami. Ayan. Sige Kasi ho. po malaki din ginasto na. Sige po. So anong nais natin na maibibigay na pieces of advice doon sa kukuha no ng board exam? Sa akin, sir, yung siguro yung magiging mensahe ko po sa kanila, sir, is before you start reading your materials po, always pray. I-pray po nila na sana gabayan sila ng Panginoon, sir, na sana ipaintindi sa kanila yung mga binabasa nila, na sana habang binabasa nila yung sir, naiintindihan, sir, kasi yung sa amin, sir, sa may course namin, sir, hindi kailangan na memorize mo, sir. Dapat maintindihan mo bakit nangyari yon, para kahit balibalik ta rin yung sagot sa yung mga tanong, sir, alam mo yung sagot. Ganun kasi, sir, sa may board exam, napaka-tricky po talaga ng mga tanong na lahat po sila possible na mga nasagot, pero ipipik mo po yung pinaka-the best. Doon po i-judge ng mga board member po yung kapasidad mo po, sir. Ayan si So, ma'am. yun nga, tama po siya. Before you move to another book, make sure that naintindihan mo po yung concept na pinapaintindi, especially po sa mga sakit, sa mga management. Kasi po, pagdating ng board exam, yung tanong po at yung choices, parang what is orange? First, it's a color. B, it's a fruit. So, ganun po yung parang atake ng mga choices. They are similar. But, tinrain po kami ni Ma'am Nancy na choose the best answer. Yes, The sir. best answer. Kasi merong best answer po every question. So, more on understanding, analyzing, conceptualize. Hindi po siya memorization.
Sige po. Anyway, thank you so much po, Sir Inbam. Baka may mga nais po kayo na pasalamatan or pasalamatan. Oo. Um, First of all po sir, pinapasalamatan ko po yung si Mamang Terry at Papang Boy ko po. Mang pang top notcher na yung anak niyo. And yung actually, sir, uli lang lubos po ako tapos sinaccept po nila ako. Tapos si mamita ko po na si Perlita Wong, maraming salamat ta. Kung hindi dahil sa pagbibigay niyo sa akin ng financial and spiritual and yung emotional support, I can't make it po. Thank you so much, my fam, and sa mga ate ko dyan. Yes. Ano po yung na-mention mo kanina, Sir? Uli lang? Uli lang lubos po, sir. Like, sino- namatay po yung both parents ko. So, nag-stay Yes, ka sir. sa... Sinong tumulong sa'yo? Tita ko, sir. Opo. Okay. Sige. Yes, So, sir. anong reaction nila? Anong sabi nila sa'yo nung malaman na nakapasa ka at top notcher? Masaya sila, sir. Sobrang saya nila. Kasi grabe na po na parang nag-hysterical na po ako nung hindi po talaga ako makapaniwala. Kalma ka lang na, ganun sila, sir. Ikalma mo lang talaga kasi ayun nga, deserve mo naman yan. Alam naman namin lahat ng mga paghihirap mo na talagang deserve mo yan. Yung sabi nila sa akin, sir. Sige, ma'am, baka may gusto kang pasalamatan at ano din ang reaction ng parents mo? Isa ka sa mga top notchers. No? Ako naman po, super grateful naman po yung mother ko po, Mama Christine Turinan po. Tapos yung ate ko po, Jessica Beltran, yung lola ko po, Darna Beltran. So lahat din po ng mga tumulong po ng mga tita and tito ko. Yung kuya ko po, Kuya Christian, thank you po sa lahat ng tulong ninyo. Yun lang naman. Siya, nagpapasalamat po kami kay Ma'am Nancy, kay Sir Kelvin, kay Sir Nico, kay Ma'am Tricia po sa walang sawang pagtitiis po sa katigasan ng aming ulo. Tsaka sa pagtuturo po sa amin ng buong puso, sir. Lahat po ng lecturers namin, sila Doc Jervis, Doc Marion, Ma'am Lena, Si Doc Henry. Doc Henry. Thank you so much po. Mga professors po ng Cagayan State University sa Respiratory Therapy Department. Tsaka po sa kaibigan namin dyan, sila Kay, sila LB. Mark, sila LB, sila Charisma, sila si Amiel, si Mark. Sino ba? Si Tere. Sige po. Anyway, sige po. Thank you so much Sir Ma'am, and congratulations. Good luck sa Thank you next so much, journey po sir, niyo. for having us.